Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Doc Jose Reyes at inilaan ko po ang aking buong karera sa pagtulong sa ating mga senior na harapin ang pagtanda ng may sigla at kagalingan. Isang karangalan po na makapagbahagi ng ilang kaalaman sa inyo ngayon. Kung kayo po ay higit na sa 80 anyos at nahihirapan sa aspeto ng intimasya, madalas makaramdam ng panghihina o napapansin ang kawalan ng pakiramdam sa inyong mga binti at paa, nais ko pong ibahagi ang isang mahalagang katotohanan na maaaring hindi sinasabi ng maraming doktor. Kadalasan, hindi lamang ito simpleng epekto ng pagtanda. Sa maraming kaso, ang ugat nito ay ang mga baradong ugat daluyan ng dugo, clogged blood vessels na siyang pumipigil sa sirkulasyon na kailangan ng inyong katawan para manatiling buhay konektado at may tiwala sa sarili. Mahigit 30 taon na po akong tumutulong sa mga kalalakihang higit sa edad na 60 upang mapabuti ang kanilang kalusugan, lakas at mga relasyon, hindi sa pamamagitan ng mga tableta operasyon o mga pangakong napapako, kundi sa pamamagitan ng pag-unawa kung paano tunay na gumagana ang katawan. Ito po ang paulit-ulit kong napansin, ang katawan ay pinakamahusay na tumutugon sa banayad at intensyonal na pagkilos. Kapag huminto tayo sa pagkilos, para na rin nating itinigil ang pamumuhay ng lubusan. Ngunit narito po ang nakakagulat at puno ng pag-asang bahagi ang inaakala ng karamihan sa mga kalalakihan na nawala na ng tuluyan ay madalas pang maibabalik. Sa pamamagitan lamang po ng 4 na simpleng ehersisyo, araw-araw, maaari ninyong mapalakas ng husto ang daloy ng dugo, patatagin ang pundasyon ng inyong katawan, at muling maramdaman ang tunay na koneksyon kapwa pisikal at emosyonal. Sa ating talakayan ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung paano gumagana ang mga kilos na ito, ipapaliwanag kung bakit napaka-epektibo ng mga ito, at ibabahagi kung paano nakatulong ang mga ito sa libu-libong kalalakihan na muling pag-alabin ang intimasya kahit na higit pa sa edad na 60. Ang isa sa mga ehersisyong ito ay maaaring ang pinakamahalagang 2 minuto na na-invest ninyo sa inyong kalusugan. Bago po tayo magsimula, kung sa tingin ninyo ay mahalaga ang impormasyong ito, hinihikayat ko po kayong mag-subscribe para manatiling updated. At kung ang mensaheng ito ay tumatagos sa inyo, pakitype po ang isa sa comment section para ipaalam sa akin. Kung hindi naman po, pakitype ang 0. Ang inyong feedback po ay napakahalaga para mas mapaganda ko pa ang nilalamang ito para sa inyo. Habang tayo po ay nagkakaedad, madaling maniwala na ang paghina ay hindi maiiwasang bahagi ng proseso. Maaaring nababawasan ang ating paglalakad, mas madalas na tayong nakaupo, at sa paglipas ng panahon, maaari tayong makaramdam ng paninigas ng katawan, pagkapagod, at pagiging diskonektado mula sa ating katawan, sa ating mga kapareha, at sa sigla na dati nating inaasahan. Ngunit narito po ang isang mahalagang punto na hindi napagtatanto ng maraming kalalakihan, ang kawalan ng pagkilos, stillness, ang nagpapabilis ng pagtanda, hindi ang paglipas mismo ng panahon. Kapag huminto po tayo sa pagkilos, humihina ang ating sirkulasyon. Ang daloy ng dugo sa ating mga kalamnan, utak,
at oo maging sa ating mga pribadong bahagi ay nagiging limitado. Ang mga nerbiyos na nagdadala ng senyales para sa kasiyahan at pagka-excite ay maaaring pumurol. Ang ating lakas ay nawawala hindi pangunahin dahil tayo'y matanda na, kundi dahil itinigil na natin ang pagpapadala sa katawan ng mga senyales na kailangan nito para manatiling masigla at buhay. Ang pagkilos ay higit pa sa pisikal na aktibidad. Ito'y biolohikal na panggatong. Sinasenyasan nito ang inyong puso na tumibok ng mas malakas, ang inyong mga ugat daluyan ng dugo na bumuka ng mas malapad, at ang inyong mga hormone na manatiling aktibo. Hindi tulad ng mga gamot na madalas ay sintomas lang, ang ginagamot tinutugunan ng pagkilos ang pinakaugat ng problema. Ito'y nagpapanumbalik kahit din hanggang 15 minuto lamang ng tamang ehersisyo bawat araw ay maaaring muling buhayin ang natural na sistema ng pagpapagaling ng katawan. Maaari ninyong mapansin ang mas maiinit na kamay at paa, mas malakas na mga binti, mas magandang postura, at oo, mas matinding pakiramdam, kontrol, at koneksyon sa mga pinakapribadong aspeto ng inyong buhay. Hindi po ito tungkol sa pilit sa sarili na tumakbo ng marathon o magbuhat ng mabibigat na bagay. Ang tinutukoy ko po ay mga partikular na low-impact na pagkilos na dinisenyo para sa katawan ng lalaki. Pagkatapos ng edad 60, mga pagkilos na dahan-dahang nag-i-stimulate sa daloy ng dugo nagpapalakas sa inyong pelvic foundation at muling pinasisigla ang nervous system nang hindi nagdudulot ng hirap o sakit. Nakakita na po ako ng mga kalalakihan sa kanilang mga huling taon ng 70s at maging sa unang bahagi ng 80s na nakamit ang mas mahusay na sirkulasyon at pinahusay na intimasiya mula sa mga ehersisyong ito kaysa sa nakuha nila mula sa mga tableta. Bakit po? Dahil ang katawan ay ginawa para tumugon sa pagkilos kahit pa pagkatapos ng maraming taon ng paghina. Ang kailangan lang nito ay ang tamang uri ng pagkilos na ginagawa ng tuloy-tuloy. Ngayong nauunawaan na ninyo kung bakit ang pagkilos ay isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan natin habang tayo'y tumatanda, hayaan ninyong ipakita ko ang pinakaunang ehersisyo na nakakatulong sa libu-libong nakatatandang kalalakihan na muling magkaroon ng pakiramdam, enerhiya at kumpiyansa. Simula sa pinakaibaba, baka magulat kayo sa isang ito. Unang ehersisyo, ang seated pelvic rock, pag-ugoy ng balakang habang nakaupo. Naaalala ko pa po ang isa sa aking mga pasyente, si Mang Ador na 89 taong gulang. Pumasok siya sa aking opisina na tila bagsak ang loob. Ang kanyang pangunahing reklamo ay hindi sakit o partikular na karamdaman. Ang pinaka-bumabagabag sa kanya ay ang lumalagong katahimikan at distansya sa pagitan nila ng kanyang asawa. Sinabi niya sa akin, "Dok, parang nawawalan na ng ilaw ang mga bahagi ko na dati buhay na buhay." Ang hindi napagtanto ni Mang Ador noon at ang hindi napagtatanto ng maraming kalalakihan ngayon ay kadalasang nagsisimula ang intimasiya sa sirkulasyon. Kung walang malusog na daloy ng dugo sa balakang pelvis, maaaring kumupas ang pakiramdam, humina ang pagka-excite at maging ang kumpiyansa ay maaaring masira. Ngunit ang magandang balita po
ay hindi kailangang manatili itong ganito. Ang seated pelvic rock ay isang banayad, ngunit makapangyarihang pagkilos na inirerekomenda ko sa halos lahat ng kalalakihang higit sa edad na 60. Mukha itong simple ngunit malalim ang epekto nito. Sa pamamagitan ng pag-upo ng tuwid sa isang silya at dahan-dahang pag-ugoy ng inyong balakang pasulong at paatras, may ginagawa kayong mas mahalaga kaysa sa simpleng paggalaw ng inyong balakang. Direktang ninyong ini-stimulate ang mga kalamnan sa pelvic floor, ang mga mismong kalamnan na responsable sa pagkontrol ng daloy ng dugo at pagpapanatili ng malusog na paggana sa inyong mga pinakapribadong bahagi. Habang umuugoy kayo, pasulong hinihikayat ninyo ang dugo na dumaloy pababa sa inyong puson. Habang umuugoy kayo paatras, dahan-dahan ninyong iniuunat ang base ng inyong gulugod na nagpapalabas ng tensyon na madalas humaharang sa sirkulasyon nang hindi ninyo namamalayan. Sa bawat paghinga, bawat kilos, ipinapaalala ninyo sa inyong katawan kung saan dapat dumaloy ang sigla. Ang mga kalalakihang regular na nagsasagawa nito ay madalas mag-ulat ng isang bagay na nakakagulat. Nararamdaman nilang bumabalik ang init, isang bahagyang kiliti, isang tahimik na kislap na akala nila'y matagal nang nawala. Hindi po iyon mahika, iyon po ay sirkulasyon. Iyon po ay dugo na mayaman sa oxygen na umaabot sa mga mismong tissue na responsable para sa kasiyahan, pagganap at koneksyon. At hayaan ninyo akong sabihin ito ng malinaw, ang ehersisyong ito ay hindi lamang para sa pagpapabuti ng pisikal na kalusugan. Nagpapanumbalik ito ng isang bagay na mas malalim. Muli, nitong itinatayo ang pundasyon ng intimasya. Kapag bumubuti ang daloy ng dugo, bumubuti rin ang pakiramdam. Kapag bumabalik ang pakiramdam, bumabalik din ang kumpiyansa. At kapag tumataas ang kumpiyansa, kadalasang sumusunod ang pagiging malapit. Nakita ko na po ito sa hindi mabilang na mga relasyon na tahimik na dumudulas sa distansya para lamang matuklasang muli ang tunay na koneksyon sa pamamagitan ng isang bagay na kasing simple ng maingat na pagkilos. Kaya kung nakaupo kayo diyan at nag-iisip kung ito ba talaga'y gumagana, hinihimok ko po kayo, huwag lamang makinig. Subukan ninyo. Hindi pa nakakalimutan ng inyong katawan kung paano tumugon. Naghihintay lamang ito ng senyales para magsimulang muli. At kung senyales din lang ang pag-uusapan, ang susunod na ehersisyo ay nakatuon sa isang bahagi na madalas napapabayaan, ngunit napakahalaga para sa pagbabalik ng maayos na sirkulasyon. Nagsisimula ito sa inyong mga paa, ngunit ang epekto nito ay umaabot hanggang sa inyong puso at higit pa. Kung kasama ko pa rin kayo at ang mga ehersisyong ito ay mahalaga sa inyo, pakitype po ang numerong 1 sa comments para malaman kong handa na kayong seryosohin ang paglalakbay na ito. Ngayon, dumako na tayo sa susunod na makapangyarihang hakbang. Ikalawang ehersisyo, toe raises at heel taps, pag-angat ng daliri sa paa at pagbaba ng sakong. Kapag pinag-uusapan natin ang intimasya, karamihan sa mga tao ay agad naiisip ang puso o isip o marahil ang mga halatang pisikal na bahagi lamang. Ngunit ang madalas na hindi napapansin ng maraming kalalakihan ay ang mahalagang papel ng mga paa at binti.
Maaaring kakaiba pakinggan, ngunit paulit-ulit ko nang nakikita ang pattern na ito habang humihina ang sirkulasyon sa ibabang bahagi ng katawan, gayon din ang kumpiyansa sa kwarto. At hindi po iyon nagkataon lamang. Ilang taon na ang nakalipas, nagkaroon ako ng pasyente na si Mang Ramon, 22 anyos, karar retiro lang. Siya ay isang tahimik ngunit matalas na tao. Ang nagdala sa kanya sa aking opisina ay hindi kondisyon sa puso o pagkapagod. Ito ay isang malalim na pagkadismaya na hindi niya maramdaman ang koneksyon, hindi emosyonal, hindi pisikal. Tinanong ko siya ng isang simpleng tanong, "Kailan po kayo huling tumayo sa inyong mga daliri sa paa?" Tumawa siya, hindi sigurado kung paano sasagutin, ngunit doon kami nagsimula. Ang toe raises at heel taps ay maaaring mukhang napakadaling gawin para magkaroon ng epekto, ngunit pundasyon ito ng muling pagpapagana sa circulatory system, lalo na sa mga kalalakihang lampas sa 10 anyos. Narito po kung bakit ang mga kalamnan sa binti calf muscles ay tinatawag minsan na pangalawang puso ng katawan. Kapag sila'y umuurong contract, itinutulak nila ang dugo pabalik pataas sa mga ugat nilalabanan. Ang gravity nagpapadala ng dugong may oxygen patungo sa balakang at nililinis ang pananamlay na naiipon mula sa masyadong matagal na pagupo. Ang pagkilos ng pagtayo sa inyong mga daliri sa paa, tapos pagbaba at pag-angat ng inyong mga daliri sa paa mula sa sahig ay lumilikha ng isang bomba hindi lamang sa inyong mga binti kundi sa buong vascular system ninyo. At kapag isinabay ninyo ang pagkilos na ito sa tuloy-tuloy na paghinga, isang kahangahangang bagay ang nangyayari. Nagsisimulang gumaan ang pakiramdam ng mga kalalakihan, mas matatag, mas nakatapak sa lupa. Para sa marami, nagsisimulang bumalik ang init sa mga bahaging nanlamig na dahil sa panahon. Isang lalaki ang nagsabi sa akin na pagkatapos ng 2 linggong paggawa ng ehersisyong ito araw-araw, nagising siya sa kalagitnaan ng gabi, hindi dahil sa discomfort, kundi dahil may naramdaman siyang hindi na niya naramdaman sa loob ng maraming taon, sensitibidad at pagka-excite. Tumimo sa akin ang kanyang mga salita para bang binubuksan muli ng katawan ko ang mga ilaw. Ganyan po kalakas ang sirkulasyon. Ganyan kung paano direktang naaapektuhan ng daloy ng dugo ang pagiging malapit, pakiramdam, at ang kumpiyansang dulot ng pakiramdam na lubos na buhay sa inyong katawan. Kung ang simpleng pagkilos na ito ay makakalikha ng ganoong kalaking pagbabago, hintayin ninyo hanggang maranasan ninyo ang susunod. Medyo mas komplikado ito, ngunit tinatarget nito ang eksaktong mga kalamnan na kumokontrol sa lakas, tibay, at mismong intimasya. Dito maaaring magsimula ang tunay na transformasyon. Ikatlong ehersisyo, the bridge lift. Pag-angat ng balakang na parang tulay. Hindi ko po malilimutan ang sandaling tiningnan ako sa mata ng isa sa aking matagal ng pasyente, si Mang Hernan, isang 75 taong gulang na retiradong bumbero, at sinabing, "Dok, hindi ko kailangang maramdaman na parang 25 anyos ulit ako. Gusto ko lang maramdamang lalaki ulit ako." Tumimo sa akin ang sandaling iyon dahil alam ko po mismo ang ibig niyang sabihin. Hindi ito tungkol sa pagpapaganda o performance. Ito ay tungkol sa muling pagkonekta sa isang bagay na nararamdaman niyang unti-unting nawawala ang kanyang lakas
ang kanyang presensya, ang kanyang kakayahang maging malapit sa babaeng minahal niya sa loob ng taon. Diyan po pumapasok ang bridge lift. Ang pagkilos na ito ay higit pa sa ehersisyo. Isa itong direktang senyales sa inyong katawan na oras na para muling itayo ang pundasyon ng inyong pisikal at intimang lakas. Kapag kayo'y nakahiga, nakabaluktot ang mga tuhod at dahan-dahang itinataas ang inyong balakang patungo sa kisame, hindi lamang ninyo itinataas ang inyong katawan. Itinataas ninyo ang sirkulasyon sa pelvic region, ginigising ang mga nerbiyos, pinapalakas ang mga kalamnan sa gitnang katawan core muscles, at pinaparami ang daloy ng dugo sa mga bahaging umaasa rito para gumana. Ang nagpapalakas sa ehersisyong ito ay ang kakayahan nitong i-target ang mga pigi glutes, ibabang bahagi ng likod, at pinakamahalaga ang pelvic floor, ang grupo ng mga kalamnan na sumusuporta sa erectile health, pagkontrol sa pag-ihi, at pisikal na koneksyon. Kapag malakas ang mga kalamnang ito, pinapayagan nilang maipon ang dugo kung saan ito kinakailangan. Binibigyan kayo nito ng mas mahusay na kontrol at pinapahusay nito ang pakiramdam. Kapag mahina ang mga ito, lahat ay maaaring maapektuhan sirkulasyon, intimasya at kumpiyansa. Nagkaroon na po ako ng mga kalalakihan na ilang taon nang nahihirapan sa pisikal na distansya sa kanilang mga relasyon na nagsabing pagkatapos lamang ng ilang linggong pagsasagawa ng bridge lift, may nagsimulang magbago. Hindi biglaan kundi unti-unti. Naramdaman nilang mas malakas sila, mas matatag. Napansin nila ang bagong enerhiya sa kanilang katawan at napansin din ng kanilang mga kapareha. Dahil kapag bumabalik ang daloy ng dugo, bumabalik din ang paghaplos, pagiging malapit, at ang tahimik na kumpiyansang dulot ng pagkaalam na sinusuportahan kayo ng inyong katawan. Muli, kung kayo po ay isa sa mga nakaramdam ng pagiging diskonektado o bigo sa inyong relasyon, hindi lamang pisikal, kundi emosyonal, dito kayo magsisimulang bumalikwas. Huwag hintayin ang motibasyon. Ilang minuto lamang bawat araw ang kailangan para sa pagkilos na ito, ngunit ang mga benepisyo nito ay maaaring humubog sa susunod na kabanata ng inyong buhay. Ngayon, gaano man kalakas ang pagkilos na ito, may isa pa na madalas ikinagugulat ng mga kalalakihan. Hindi ito mukhang malaki sa simula. Sa katunayan, ito'y isang bagay na ginagawa na ninyo sa buong buhay ninyo, marahil nga lang ay hindi sa tamang paraan. Ngunit kapag ginawa ng maayos, maaari nitong buksan ang inyong mga ugat, daluyan ng dugo, pakalmahin ang inyong puso, at muling ikonekta ang inyong isip at katawan. Kung nanonood pa rin kayo at nakikita ninyong mahalaga ang mga ehersisyong ito, pakitype po ang numerong 1 sa comments para malaman kong kasama ko pa rin kayo. Ngayon, magpatuloy tayo sa ika-4 na ehersisyo. Ika-4 na ehersisyo, deep diaphragmatic breathing, malalim na paghinga gamit ang diaphragm. Mayroong isang bagay na makapangyarihan sa paghinga. Ito ang unang bagay na ginagawa natin pagpasok sa mundong ito at ang huling bagay na ginagawa natin bago tayo umalis. Ngunit sa pagitan nito, lalo na habang tayo'y tumatanda, madalas nating nakakalimutan
kung paano huminga sa paraang sumusuporta sa mismong buhay na sinusubukan nating panghawakan. Isa sa aking mga pasyente, si Mang Welly, 70 taong gulang, ay minsang nagsabi sa akin, "Pakiramdam ko'y pinipigil ko ang aking hininga sa buong araw ko." Siya ay dumaranas ng stress, tensyon, hindi magandang tulog, at lumalaking distansya mula sa kanyang asawa. At bagamat maaaring mukhang napakasimple, ang nagpabago sa lahat para sa kanya ay hindi isang bagong gamot o isang komplikadong ehersisyo. Ito ay ang pag-aaral kung paano muling huminga ng malalim, ng lubos, ng may intensyon. Ang diaphragmatic breathing o malalim na paghinga gamit ang tiyan ay hindi lamang tungkol sa pagpasok ng oxygen. Ito ay tungkol sa pagpapaluwag ng daloy ng dugo. Kapag huminga kayo ng malalim gamit ang inyong tiyan, sa halip na mababaw na paghinga gamit ang dibdib, isang kahangahangang bagay ang nangyayari. Ang inyong mga ugat daluyan ng dugo ay nagsisimulang mag-relax. Ang tibok ng inyong puso ay maaaring bumagal. Ang inyong nervous system ay maaaring lumipat mula sa fight or flight na stress response patungo sa isang nagpapagaling at konektadong estado. At marahil ang pinakamahalaga, para sa mga kalalakihang lampas, 60 bumubuti ang inyong sirkulasyon mula ulo hanggang paa at saan man sa pagitan. Ang ganitong uri ng paghinga ay nagpapadala ng mas maraming dugong mayaman sa oxygen sa utak, mga kalamnan, at sa mga pribadong bahagi na umaasa sa malakas na daloy ng dugo para gumana ng maayos. At higit pa, sa pagpapanumbalik ng pisikal ang nagagawa nito. Maaari itong makatulong na mapababa ang presyon ng dugo, mabawasan ang pamamaga, at pagaanin ang mental na hirap na madalas humahadlang sa tunay na pagiging malapit sa isang relasyon. Para sa mga nakatatandang kalalakihan, ito ang isa sa mga pinakanapapabayaan at hindi gaanong nagagamit na kasangkapan para sa muling pagbawi ng koneksyon, hindi lamang sa kapareha, kundi sa inyong sarili. Nagkaroon na po ako ng mga pasyente na ilang taon nang hindi nakakaramdam ng sensasyon o kumpiyansa na nag-ulat ng isang tahimik ngunit makapangyarihang pagbabago pagkatapos lamang ng ilang minuto bawat araw ng diaphragmatic breathing. Mas mahimbing ang kanilang tulog, mas malinaw ang kanilang pag-iisip, at nagsisimula silang makaramdam, tunay na makaramdam na presente muli. Ang presensyang iyon, ang kalmadong iyon, ang kalinawang iyon, lahat ay nagsisimula sa paghinga. At minsan, ang malalim na paghinga ang pinakaintimang bagay na maaari ninyong gawin, hindi lamang para sa inyong katawan, kundi para sa inyong relasyon. Ngayong natutunan na ninyo ang lahat ng 4 na pang-araw-araw na ehersisyong ito, maaaring nagtatanong kayo kung ano ang susunod na mangyayari. Paano kung talagang magko-commit kayo na gawin ito kahit ilang minuto lang bawat araw? Hayaan ninyong ipakita ko kung paano maaaring humantong ang mga simpleng pagkilos na ito sa isang bagay na higit pa sa mas mabuting kalusugan. Isang bagay na maaaring ganap na magbago kung paano kayo namumuhay, nagmamahal at tumatanda. Ang isang bagong kabanata ay tunay na nagsisimula sa maliliit na hakbang. Mahigit 3 dekada na po akong nakikipag-ugnayan sa mga kalalakihan at isang katotohanan na paulit-ulit kong nakikita ay ito: hindi ang pagtanda ang sumisira sa isang lalaki.
ang pagsuko ang gumagawa nito. At napakaraming kalalakihan ang sumusuko bago pa man tuluyang sumuko ang kanilang katawan. Umuurong sila sa mga bagay na mahal nila, pisikal na paghaplos, pagmamahal, pagkilos, hindi dahil gusto nila, kundi dahil nagsisimula silang maniwala na hindi na nila ito maibabalik. Narito po ako para sabihin sa inyo na ang paniniwalang iyon ay kadalasang isang maling akala. Ang natutunan ninyo ngayon ay hindi teorya, hindi ito hype. Ang 4 na simpleng pang-araw-araw na ehersisyong ito, pelvic rocks, toe raises, at heel taps, bridge lifts, at deep diaphragmatic breathing ay makapangyarihang kasangkapan na tumutulong sa inyong katawan na maalala kung ano ang idinisenyo nitong gawin, magpadaloy ng dugo, bumuo ng lakas, makaramdam ng malalim, at kumonektan ng lubusan. Hindi po kayo sira, maaaring nawala lang kayo sa practice. At ang inyong katawan, anuman ang inyong edad, ay laging naghihintay sa inyong senyales para magsimulang muli. Nakakita na po ako ng mga kalalakihan na halos sumuko na sa intimasya na muling nakaramdam ng sensasyon sa kanilang katawan pagkatapos lamang ng ilang linggong paggawa ng mga pagkilos na ito. Nakakita na ako ng mga pagod at balisang kalalakihan na muling naging kalmado at matatag. Napanood ko ang mga relasyong muling umusbong hindi sa pamamagitan ng malalaking kilos, kundi sa maliliit na pang-araw-araw na pagkilos ng pangangalaga, pagkilos, at paghinga. At iyan po ang isang bagay na sana'y maintindihan ng mas maraming kalalakihan. Ang tunay na pagbabago ay karaniwang hindi dumarating sa pamamagitan ng paggawa ng lahat ng bagay ng sabay-sabay. Dumarating ito sa pamamagitan ng paggawa ng isang bagay ng tuloy-tuloy araw-araw. Ang mga ehersisyong ito ay hindi tungkol sa pagbabalik sa inyo sa kung sino kayo ilang dekada na ang nakalipas. Ang mga ito ay tungkol sa pagtulong sa inyong mas maramdamang buhay sa katawang mayroon kayo ngayon. Sinusuportahan nito ang inyong sirkulasyon, pinapalakas ang inyong pundasyon, pinapagaan ang tensyon, at inaanyayahan ang init at intimasya pabalik sa inyong buhay, pisikal at emosyonal. Hindi lamang iyan magandang medisina, iyan po ang simula ng paggaling. At ang paggaling ay hindi laging dumarating sa malalaking alon. Minsan, tahimik itong dumarating sa pamamagitan ng isang hiningang pumupuno sa inyong dibdib ng mas lubos kaysa sa mga nakaraang taon, sa pamamagitan ng isang malambot na sandali ng pagiging malapit na nagpapaalala sa inyo kung ano ang pakiramdam ng tunay na koneksyon, sa pamamagitan ng isang gabing tulog na hindi naaantala ng pag-aalala o discomfort. Mahalaga po ang maliliit na pagbabagong ito. Sila'y naiipon, sila'y nagpapanumbalik. Naaalala ko pa, ang isa pang pasyente, ang pangalan niya ay si Mang Berto, 29 taong gulang. Dumating siya matapos sabihin ng kanyang asawa na namimiss na nito ang paraan ng kanyang pagyakap, hindi lamang ang paghaplos, kundi ang pakiramdam na siya ay presente, nakikibahagi buhay. Nagsimula kami sa parehong 4 na ehersisyong ito. Dahan-dahan araw-araw, may nagbago. Umayos ang kanyang postura, lumakas ang kanyang boses. At isang araw, pumasok siya sa aking opisina at sinabing, hinawakan niya ang kamay ko
kaninang umaga at naramdaman ko. Iyan po talaga ang tungkol dito, hindi ang paghahabol sa kabataan, kundi ang pagyakap sa kasalukuyan ng may lakas at intensyon. Kaya narito po ang hamon ko sa inyo. Magsimula kayo ngayon. Huwag hintayin ang perpektong sandali. Huwag hintayin hanggang sa madali na itong gawin. Magsimula lamang po. Pumili ng isa sa mga ehersisyong ito kahit alin at bigyan ito ng 5 minuto. Pagkatapos ay gawin itong muli bukas. Magugulat kayo kung gaano kabilis magsisimulang tumugon ang katawan kapag pinapakitaan ninyo ito ng pagiging consistent at pangangalaga. Hindi ninyo kailangan ng pahintulot para bawiin ang bahaging ito ng inyong buhay. Kailangan nyo lamang sabihing oo sa pagkilos, sa paghinga, sa koneksyon, at sa posibilidad na hindi pa huli ang lahat. Dahil hindi pa po, hindi ito ang katapusan ng inyong kwento. Maaari itong maging simula ng isang bagong kabanata, isa na may higit na init, higit na lakas, higit na pagiging malapit, at isang bersyon ninyo na mas nararamdamang presente kaysa sa naramdaman ninyo sa loob ng maraming taon. Kaya huminga po ng malalim, tumayo ng tuwid at magsimula. Narito po ang isang aral sa buhay na natutunan ko at napatunayan ng paulit-ulit. Ang inyong katawan ay may hindi kapani-paniwalang kakayahang magpagaling at bumata anuman ang edad kung bibigyan ninyo ito ng tamang mga senyales sa pamamagitan ng tuloy-tuloy, maingat na pagkilos at pangangalaga. Huwag po ninyong maliitin ang kapangyarihan ng maliliit na pang-araw-araw na pagkilos para lumikha ng malalalim na pagbabago sa inyong kalusugan at kaligayahan. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa inyo, mangyaring huwag ninyo itong sarilinin. I-like po ninyo ang video na ito, ibahagi sa isang kaibigan, miyembro ng pamilya o sino mang sa tingin ninyo ay kailangang marinig ito. At pakiusap po mag-comment sa ibaba ng salitang simula kung handa na kayong bawiin ang inyong lakas, isang hakbang sa bawat pagkakataon. Mag-subscribe po para sa higit pang kaalaman tungkol sa malusog na pagtanda. Ang inyong paglalakbay ay nagsisimula na ngayon at kasama ninyo ako rito.